Halika dito. Ano po masasabi niyo sa ride? Ay, Diyos ko! Riputa! Ride po to ni Ate Joan. Ay, ano ako? Di puta, bilat sang amay. Anong bilat? Scam, ah. Kala ko kung anong bilat. Sensor. Pwede yan, itutot ko. Tut! Parang awa nyo na po, i-unfollow nyo na po yung fat biker. Demonyo po siya. Sinudol kami. Ilang buhay po ang sinira niya. Malapit na. Siguro mga 3 km. Malapit na rin mawala pasensya namin sa iyo. A few moments later. May manika yan sa Ate Mavic. May manika, may pangalan na, no? Leng. Ito ni Joan. Jo. Sabi niya, si Joan. Ngayon nyo kantayin yung sarap mag-bike. Oh, diba? Na-miss nyo naman to. Budulin ako. Alam mo, favorite ko to eh. Itong ruta na to. Ngayon, hindi na. Ah. No talking. Alright, good morning mga kachavs! Again, my name is Leng and I am the Fat Biker. So ngayong araw na ito, our plan is to just visit a friend, si Ate Art, because she's been quiet for a while and we want to make sure she's okay. So nakatira siya bandang Antipolo. Pero dahil nga, syempre gusto din namin somehow mag-enjoy pa din bago pumunta sa kanila. So, we decided to meet a little bit early during that day. It was yesterday. The video was taken yesterday. Tapos nag-invite kami ng mga friends namin na hindi pa nakaka-ride dito. So, ayan. May kita niyo sa video yung mga nabudol. Pero actually, I felt like nabudol ko din yung sarili ko. So, itong ruta na to, ito ay AFP, Sitra Aris, Pestaño, Pintong Bukawe, pababa ng Kogyo. So, yan. Yun nga, nabudol ko rin. Grabe ahon dito. Pero, the overall experience is the best. So, yan. Nagwa 1-to-1 na ako. Iniisip ko na yung mga happy thoughts. So, isang tip, no? Mula sa isang matabang tulad ko. Kapag aahon po tayo, hindi naman ako expert, but this is based on my experience as a fat biker. Pag umaahon ako, hindi ko pinupuwersa yung sarili ko. Kasi I know my weight. I know my heart rate is different from the others. I know na yung endurance nila probably a lot better, probably longer. Tapos sa akin, maigsi lang. Siyempre, tas mas mabigat pa ako. So, never kong kinonsider na bilisan or magbibo. Hindi. Dahan-dahan lang ako. Dito ko iniisip yung mga happy thoughts ko. So, yung 1, 2, 1, 2. Totoo yun. It's called rhythm. Pag nasanay ka dun sa rhythm na 1-2-1-2, tapos magtira ka ng gear mo, wag mong, pag nakakita ka ng ganon na matarek, yung talagang yung gradient, grabe, may kita mo palang parang pader yung aahunin mo. Just focus on what's in front of you. Wag mo tignan kung gaano katarik. Ang titignan mo lang ay yung nasa harapan mo. Tapos, inhale, exhale ka. Ayusin mo yung breathing mo, ganyan. So, kung may maririnig nyo, no, naririnig yung breathing ko. Hindi naman ako, hindi ganun yung hingal eh. So, talagang ano lang, isang pedal, isang buga, isang pedal, isang ano, tawag dun, isang inhale. Hindi ko alam yung ano eh, inhale sa, sa Tagalog. Pero yan, dinadaan-daan ko lang. Tapos, hindi ako yung binababa ko lahat ng gear in one go. Dahan-dahan ako. Dinadayan ko yung sarili ko. Dahan-dahan, baba. Feeling ko di ko na kaya. Baba ulit. Baba. Hanggang sa maubos. Pag ubos na, and if you feel like you're really not okay anymore, pwede kang bumaba. Pwede kang huminto.
Kung gusto mo magtulak para hindi magantay ng matagal yung mga kasama mo, okay lang din. So you have to ride at your own pace. And of course, you have to let the people you are riding with know na hanggang dito lang ako. Hanggang dito lang yung heart rate ko. Kasi minsan pinipilit nung iba. But again, minsan mas payat ka kesa sa akin, pero yung heart rate mo baka mas mahina. So minsan naman mataba, pero yung heart rate ko baka malakas. Depende talaga sa heart rate. It's really not about the size. But again, may factor ang size, kaya mabagal ang tao kasi mabigat. Alright, anyway, I'll be showing you a few more things about our ride today or our ride yesterday. Sobrang saya nito. Please stay tuned. Thank you. Please like, share, and subscribe. One moment. Woo! One moment. Woo! Lumayo kami kay Lynn, kay nakakahiya. Wala, tutulak lang. Hindi na kaya eh. Huwag naman, nakakahiya naman. Papas ako na. Takot siya, mamaya daw, baka magkaano kayo. Oo, doon lang tayo, sabay-sabay tayo maputikan. Labas ko lang daw siya mamaya. Yan, yung dalawa mga binudol nilang yan. Yung nasa harapan niya. Budol na budol, waging-wagi siling. Banayad lang daw. Oh, di ba? Banayad whiskey pa lang, ibig sabihin. Oh, seryoso siya. Kasi nakabiktima siya. Bawing-bawi. Yes. Sarili ko. Budol ko? Ano? Sarili ko. Kailangan mo ka. Hindi pa ako Oh, remate, remate. Pwedeng ngumiti. Ay, meron pala. Biglang may ganun ng pang Budol ka sarili ko. Leng, may pares dito, Leng! Go lang! Pares to, madam, pares. Bumubuelo ka na ako. Uy, mabigat. Eh, kahit mabagal. Dito nagtutulak. Konti na lang yan. Leng, konti na lang! Go, Leng. Huwag ka masyado gumilid. Yan. Leng, huwag ka sa gilid. Go lang! And the soft drinks. A few moments later. Go! So ito yung part na pulang lupa ang tawag. Usually bikeable naman to eh. Pero dahil ayun nga, napahinga, back to zero.
Pag dumulas yung likod ko, dismount ah. Hirap. Hirap isa palaran. Mahirap masiraan dito. So ayan, nabudol ko yung friend ko. Ikot kami, punta kaming Kogyo. Okay lang yan. So I started biking at 8:30. Ngayon ay 10:11 na. Kain muna kami dito sa Gotokwahan. Tapos diretso kami Giant. Whew. Slowly but surely lang. Sa ganitong terrain, if you're not used to it, pag dumulas ka, mas okay kung dumismount ka na maayos. Pag katutukod, kung sakaling sumemplang ka, bigay mo lang. Mas delikado pag tumukod. And yun nga, if you hesitate, when in doubt, lalo pag bababa, dismount, it's okay. And layo-layo pa kasi kami. I'm with my Live Cycling PH family who are really crazy about this kind of ride. Mga baliw na nanay-nanay yun eh. Pero dahil love namin isa't isa, kahit na minumura nila ako kanina, I think they are enjoying. Whew. Hindi ako nagtutulak dito, pero nagtutulak ako. But I'm good. Yan si tatay. Tay, lagot ka. Lagot ka na kay Nanay Beng. Kakain na? Hindi pa. Ano? A few moments later. Hi, good morning mga kachabs. My name is Leng and I am the Fat Biker. So, andito kami ngayon sa Sitcharis. Ang title ng portion ng vlog kong ito ay Budol Ko, Sarili Ko. Kasama ko ang aking mga kachabs, si John, at ang aking moms, si Nanay Beng, at ang mga Live Cycling PH. Yung mga girls na napapamura, pero happy sila. Hindi lang nila in-express ngayon. Mamaya, mag-thank you yan sa akin. Alright, we'll share a few more things later. Thank you. Please like, share, and subscribe. Few moments later. Anak natin, di ba? Lalo naman ako, 40 plus. Ano 40 plus? Yung anak ko. Kaya ano? Ako siya. Naiyak ako doon sa 40 plus. Hi, nag-enjoy kayo? Waistline. Ako kasi hindi eh. Waistline. Hindi, 52 to. Okay. Kang ano? Ito po yung papansit ni nanay. Tsaka yung ano to? Pabilo-bilo. Oh. Tamang-tama po to kasi wala kaming pera. Yung kinakausap mo. Uy, kumain kayo. Mag-usap-usap kayo. Huwag kayong magalit. Kahit pa paano may dumi. Kayong dalawa wala. Uy, madumi. Ayan, andito na po kami sa Sitcharis kung saan nabudol ko ang sarili ko pang-4 na beses na. Ano ba? Apa tayo kaya? Akala ko hindi polo na. Alright, good morning mga kachabs. We're still here. Editing this particular video, sobrang hirap mag-edit. But anyway, the worst part is over based on the video that we are showing right now. Medyo actually enjoyable naman yung kanina. Puro ahon lang. Now it's time to have fun and get dirty. Yeah! So ito yung part na maputik pa din, pero medyo mas na-enjoy na kasi flow na yung trail. So, in this kind of trail, ang tawag dito pag ganyan kalapad ay fire road. Kaya lang, sa lugar na to, sa Sitcharis, papuntang Pestanyo, talagang pula yung putik, malagkit, pero still rideable pa din naman. There are other people who are taking that route, mga ATV, motocross rider, tapos mga 4x4 riders. So, in this part of the trail, everybody shares the road. So, pag may dumaan na ATV or motocross or 4x4, yung gilid-gilid lang tayo. Tapos, syempre,
it does not only apply on this trail, on this particular trail. Yan. So, dyan, na-disgrasya na ako niyan kanina. A few minutes earlier. Ang nangyari dun sa crash ko, i-explain ko lang, no? It wasn't scripted. Ang nangyari was, sa sobrang daming putik, may tapaludo yung bike ko. Na-stuck up dun yung putik sa tapaludo. Tapos, nagbabike ako, nakasakay ako, nag-excuse ako dun sa dalawang friends ko. Kaya lang, habang nag-excuse ako, gigilid naman sila talaga. Kaya lang biglang pumreno mag-isa yung bike ko. Medyo pababa yun. Pumreno dahil nga puro na putik. So anyway, it was really a good experience. Hindi naman ako nasaktan kasi malambot naman yung katawan ko. At na-enjoy ko naman, malamig naman yung yung mud. So, if ever it happens to you, no, nangyayari yan usually pagka nabigla mo yung preno, ayun nga, tulad sa akin, biglang huminto, gawa ng puno ng putik, or napadaan ka sa off-camber, tapos hindi mo na ayos yung lapat ng gulong kung saan ka dapat dadaan. Yon, nangyayari yan. It's okay lang na masemplang, it's part of riding. Pero yun nga, pagka nasemplang ka as much as possible, try not to use your arms para tumukod. Kasi it may cause collarbone injury and all other injuries that, may come with it. So, mas maganda na ibigay mo na lang. Usually naman, pag naka-cleats, yung body natin, when we're used to it, talagang may reflex siya, no? Kapag sisemplang ka or feeling ng katawan mo, in doubt ka, no? Kusa siyang nagdi-dismount. Kusang nag-a-uncleat. So, kung halimbawa, kung may putik yung cleats mo, wag mo pa ding itutukod yung kamay mo. Alright? So, mas magandang ihiga mo na lang para hindi ka din ma-injury. So, sa ganitong klaseng putik, okay lang na swemplang. Wag mo naman sadyain. Delikado din. Alright? So, anyway, thank you for listening to me. Alright, one moment. I'll be right back. It's actually more fun kapag na-experience mo yung mga ganyan. Alright, mga kachabs, we're here at Pestaño Farm ata. So, tapos na kami sa Sitio Aris kung saan sobrang daming putik. So, andun yung girls, they are having fun. So, ngayon, punta na kami sa giant na, Pintong Bukawi. Yan, pagdating doon, aahon na ulit. Pero kaya pa naman, nag-enjoy naman sila. Mamaya pa sila magmumura. Alright, we'll be right back. Thank you. Alright, I'm back mga kachabs. I'm really sorry kasi during the ride hindi na talaga ako makapagsalita kasi medyo mahirap yung ride and also medyo technical kasi maputek. Anyway, there are a lot of things that you can actually experience when you ride like this. So, alam ko, a lot of people are thinking maybe it's extreme, but it's actually not extreme. Anyone can do this. Basta, cautious lang. The good thing about being able to ride like this is we get to learn a lot of things. Not only the trail skills or the endurance, but we also get to learn things about life. Kasi in this kind of ride, sa lugar na ganito, money does not actually matter. Ang kailangan mo lang pera dito pambili ng pagkain. At ang mura lang din ng pagkain dito kasi there are locals who are cooking there, who are selling stuff. So, dito mo may experience yung lahat pantay. It also does not matter kung anong bike mo as long as your bike works and your bike can endure this kind of terrain. And also, you just need to prepare your bike and be ready for this kind of ride. One eternity later. If you'll ever go to Giant or Pintong Bukawi via Sitio Aris, madadaanan nyo to. Bago tong tindahan na to ang ino-offer nila ay balbakwa from Mindanao. Ito ay balat ng baka, tsaka laman ng baka. Sarap. Isang rice. Sulit. Yun lang.
So of course, besides learning a lot of, life experience that we don't get to experience sa city, no? Sa normal na buhay nating lahat. Kasi probably each and every one of us actually works in different fields. Katulad namin sa Live, some of us are moms, some are teachers, meron ding dentista. Iba-iba din talaga yung mga profession namin. But we get to enjoy one specific thing. So that's biking. So that's the passion that we all share with. So, sa mga ganitong klaseng rides, we learn a lot, not only about the locals, their culture, and how we'll get to help them out by, of course, buying things from them, but we'll also get to experience seeing the kind of scenery that we thought could only be seen by driving, by doing some long drives na nakakotse, di ba? Pero ngayon, ma-realize natin na kahit pala nakabike tayo, actually, I do not want to use yung word na lang kasi marami namang bikes na talagang pricey and marami ding bikes na kahit hindi naman mahal, hindi pwedeng ilang kasi ang tibay. So, we only get to experience and actually feel yung saya, yung relief, it's really beyond comparing when you ride a bike. So, yung that kind of feeling of relief that we are able to breathe in some fresh air without the fear of being infected of the COVID virus is very overwhelming, or it's beyond compare, like I was saying earlier. Kasi hindi talaga ito matutumbasan ng kahit ano. So the experience was really good. I can tell you that. So if ever you are trying to consider na magbike, please do so. Hanggat bata ka pa, gawin mo na. Kasi parang mas malayo-layo pa yung marating mo. So yan, I would like to encourage everyone, it does not matter kung anong bike, kung anong size mo, gaano ka kataba, gaano ka kapayat, or whatnot. Just go on and ride a bike. So particularly yung friend ko si John, yung isa sa nabudol ko dito. We used to work together at Chase. Tapos hindi kami super close kami. Lagi niya ako sinasabihan, ba't kasi nagbabike to work ka pa? May motor ka naman. So nung time na yun, may motor ako. So yun, laging ganun. Pero ngayon, I am so happy that he's with me, that he's biking with me. So thank you, John, for coming here, for joining our ride. So another thing that I would also like to let you know is that despite what's going on to our world, let's go ahead and try to coexist with the virus. Let's be cautious, but let's start and go out. Let's go and be outdoor probably every weekend para naman ma-relax tayo. Let's not miss the opportunities that we have to be happy and enjoy life. Alright? So, thank you for watching my videos. Thank you all. Marami-rami na din ng subscribers. But please like, share, and subscribe. And also, please watch more of my videos. Click the notification bell. Thank you and have a great day! Tumatawa yung aso. Sorry!